Ginawa pala to ni Jericho Cruz sa kasagsagan ng laban ng Converge na kung saan sobrang init at pisikal nga ng labanan na pag-alaman ng PBA na nag-bad sign pala si Cruz na sabay tingin doon sa isang player na hinala nila ay si Alex Stockton. At dahil sa maraming attempts na mga ganitong pinapakita ni Cruz ay posibleng suspendihin muna to or may fine. Tanggal din ang yabang ni Cruz nung kinain ng Converge ang kanilang 18-point lead at ang pinakamasaklap ay natalo pa sila. Mga teams na interesadong pumasok sa PBA na this time hindi na terra firma ang pinagkakainteresan kundi ang Northport. Tara, pag-usapan agad natin. Gaya ng inasahan, habang papalapit ang quarterfinals, going physical ng ×3 pa ang labanan. Sa bracket na ito as of June 11, pinapakita na yung 8 teams na yan naghihintay na lang na matapos ang kanilang remaining games at ma-determine kung sino-sino ang mga makakaharap nila sa QF. At dahil nanalo na nga ang Converge laban sa SMB, biglang nabago na naman ang takbo ng bracketing ng 8 teams. At hindi na rin makakalaban ng SMB ang Converge sa QF dahil nga naipanalo nila to. At posibleng ang Ross na ang makakaharap ng SMB na nanatili lamang sa number 2 spot. Tungkol pala sa laban, kung iisiping mabuti, parang imposible na namahabol ng Converge yung 18-point lead ng SMB. SMB pa talaga, pero nawala ng gas ang SMB sa final minutes at minamalang ng 25 points ni Shawnee Winston ang 18-point lead nila. Hindi rin naipasok ni CJ Perez ang kanyang game-tying sana na tumira ng corner 3 at naubusan na nga ng shot clock ang San Miguel. Tanggal yabang nga raw ang naging dating ni Jericho Cruz dahil sa harapang pag-aangas nito kay Alex Stockton. Ang hindi alam ni Cruz, nalaman pala ng PBA yung ginawa niya sa court, ang pagbabad sign dun sa isang player. At dahil sa ginawa niya, bukas or sa makalawa, maaari siyang ipatawag ng commissioner para kausapin tungkol sa nangyari. Ang pisikalan sa isang game ay natural, pero itong pag-bad finger niya sobra na talaga. At striktong pinaparusahan ng mga player na gumagawa nito lalo na kapag may mga bata rin ang nanonood ng live. Sa NBA nga mahigpit na pinagbabawal yan. Ang mas masaklap kay Cruz, yun bang natalo na kayo tapos ganito pang sinapit mo? Ngayon sa labanang to, mananagot talagang SMB dahil lutas na talaga ng ibang PBA teams kung paano wasakin ang kanilang Junmar pace. At ito na nga yung sinasabi nating pace na wala pa ring pagbabago. Panahon pa ng Death 5 yan. Kahit hindi na effective, ine-execute pa rin nila. Pagkatapos ng labang yun, sobrang frustrated talaga ng SMB kasi naman ang buong remaining games napaka-crucial na po, lalo pat hinahanap ng SMB ngayon yung momentum para makakuha ng twice to beat advantage, habang yung ibang teams palakas ng palakas. Mga teams na balak bilhin this time hindi ang Terra Firma kundi ang Northport. Nung una, Terra Firma ang pinag-aagawan nila, pero dahil ayon ng Casino Badwa, naka-reserve na to sa Zamboanga Valientes kaya no chance na pati ang Star Horse. Pinaglalaban na lang nila yung team na umano'y pang-apat na sanga ng SMC teams. Ang tanong, sino-sino palang bibili? Pati kami nagulat kasi may 3 teams na po ang nag-aagawan para makuha ang NP. Top 1 candidate ay ang SGA. Para sa akin, ito ang pinaka-potential buyer ng NP. Sa capacity, sa kasanayan, sa international competition, at kapag nakapasok itong SGA, malaking bomba to sa lahat ng PBA teams lalo na sa import-laden conference. Pangalawa naman, itong Star Horse. Ayon kay Snow Badwa, hindi daw susukuan ng Star Horse ang pangarap na makapag-build ng sariling PBA team. Pangatlo naman, itong bagong tayo ni Jacob Lau na franchise ang Cheeky Fam. Bagong labas daw yan ng manok na siyang may kipagkompetensya sa Magnolia pambansang manok. Kung ang Northport ginawa na lamang farm team, abay dapat na talaga hindi na sila magtagal sa PBA. Biruin nyo, binubugbog lang sila ng 3 mag-sister teams tapos parang okay lang naman sa Northport kahit ginaganon sila. Kung intact lang ang roster ng NP, ang astig sana ng lineup nila ngayon. Meron silang legit na PF, si Xavier Lucero or Calvin Abueva, William Navarro, tapos may legit big man din sila na si Sistan, tapos legit na guard na si Joshua Monson, Kid Torres, pang SMC sana ang dating nila dyan. Ganda nga sana ng lineup nila nung nakapasok sila sa semis at hinedshot nila ang Magnolia nung last conference. Naka twice to beat pa nga sila nun. Kaya pala naisip ni Bonitan na umalis na lang bago pa ibenta ng may-ari ang Northport.